Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby RJYC Vlog. So, ito, pag-uusapan natin yung nangyaring pahiring kahapon at yung pasabog na witness ni Senator Marcoleta. So, ano masasabi nyo mga kapatid, mga kaibigan, ladies and gentlemen? Anong masasabi nyo sa nangyari na yon? Ha? So, ito nga, nakita nyo naman na nakapaglabas ng bonggang witness si Senator Marcoleta at itinuro na nga ang hindi mabanggit-banggit na pangalan sa pahiring na yan ay walang iba dan kundi si Martin Romualdez. O, diba? Diba? Ang galing-galing. Napaamin at talagang siya pa mismo ang kusang lumapit kay Senator Marcoleta. Yan ang tinatawag na lahat ng bagay ay may tamang panahon. Okay? At yung lagi kong sinasabi na hindi nagtatagumpay ang kasamaan over sa kabutihan. At yan na nga po ang nangyayari. So, kung may nakapagbanggit na ng pangalan ni Martin Romualdez, kasama ang address, kung saan dinala, ilang maleta, at napaka-detalyadong pagkakakwento kung paano dinala yon sa bahay ni Romualdez, ay wala na pong kalusot-lusot yan. 'Di ba? So, kung makakalusot man yan ay dahil kay, alam niyo na kung sino, si Boying Remullables, ang aso at aw-aw ni Bangag na kayang baliin ang batas. At sila yung mga the Lawbender boys, kasama si Tulfo. So, gagawin nila ang lahat para magawa nila ang gusto nilang gawin para durugin ang mga Dutertes at linlangin ang mamamayang Pilipino. So let's be vigilant at huwag nating payagan na paulit-ulit na niloloko ang taong bayan. Pero abangan nyo, marami pang mangyayari. Papunta pa lang tayo ng exciting part eh. Diba sabi ko sa inyo last time, merong exciting part na paparating. Minsan may mga time na naha-high blood na talaga ako. Kahapon na-high blood ako kay Tito Soto, Tota Paloma at kay Lacson. Nanggigigil ako dahil may pa-courtesy pa silang nalalaman parliamentary bullshit. Samantalang hindi nga nila yon binigay kay BP Sara noon, which is BP Sara is the second highest position at second highest na posisyong dapat iginagalang ng bansang Pilipinas. Pero hindi nila yon binigay kay BP Sara nung dinurog-durog nila si BP Sara at binalahura ng paulit-ulit. Kaya nabubwisit ako kahapon kay Lacson nung sinabi niya na binibigay daw ang parliamentary courtesy bullshit kay Saldi Corakot. Doon ako nainis. Kaya nagpupuyos na ako sa galit dahil napaghahalata na yung pagtatakip nila ni Tito Tota Soto Paloma. Okay? Kaya ako nagalit. So, pasensya na po kayo kung nagalit ako kahapon. It's okay, kasi hindi naman ako nagalit sa inyo. Nagalit ako dun sa karapat-dapat na pagalitan. So, yun nga. Ngayon, malalaman natin kung anong susunod na kabanata. Kasi hindi naman sila pumalag kahapon. Nung dahil dyan sa pahiring ay nabanggit na ang pangalang hindi mabanggit-banggit sa mga hearing nung mga nakaraan. Kasi natatakot ang mga julol. Kasi baka meron nga naman sila mga ginawang kalokohan at baka, you'll never know. Mamaya kasama pala sila sa mga kalokohan niyan. Baka mamaya naambunan sila kahit 1%, 2%, 0.1%. It's still a lot of money because it's a billion, lots of money. Diba? So, yeah. Magkakaalaman. So, ito na. Makinig tayo. Kasi diba si BP Sara ang nagsabi na si Saldi Corakot lang at si Martin Romualdez ang mahawak ng pera ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. And nangyari na nga, nabuking na. So ito, may bago. Yung sinabi ni BP Sara na nanganganib ang buhay ni PRRD dahil nagpapasok sila ng taong hindi nagpaalam sa pamilya doon sa ICC. Okay? So abangan natin yan. Maging maingat tayo na sana ay wag nilang magurgur si PRRD. Dahil yan na lang ang pinaka-worst na hindi pa nila nagagawa. Kasi lahat ng worst nagawa na nila. Diba? Pinadala si PRRD doon nang walang due process. Kinidnap nila. Tapos si BP Sara, in-impeach nila. Tapos lahat ng mga kaalyado, ngayon ay dinadamit nila sa flood control. At ano pa ba? Ninanakawan ang bansa Pilipinas. Nalubog ang Pilipinas sa baha dahil sa pagnanakaw nila. Tapos nagnanakaw sila. Tapos nakaw there, nakaw here, nakaw everywhere. So everywhere is nakaw-nakaw.
So, hindi pa yan ang worst. Ang worst pa is manggurgur sila ng tao para sa kanilang kapangyarihan at para makalusot sa mga kalokohan nila. So, abangan natin yan and be vigilant. Okay? Huwag tayong papayag na magtatagumpay ang kasamaan. And naniniwala ko na si Senator Marcoleta ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. I believe that 1,000,000%. Kasi alam ko, kapag mabuti ang puso mo, mabuti ang hangarin mo, ay lagi ka magtatagumpay sa mga ginagawa mo. And I believe na si Senator Marcoleta ay isang may mabuting integridad, dignidad at prinsipyong tao. Kaya hindi yan siya pababayaan ng Panginoong Diyos. Naniniwala ko dyan. And we always praying for his safety and health. Okay? So ito na. Abangan natin ang mga susunod na kabanata at sana hindi nila gurgurin si PRRD dahil pag nangyari yan, magkakayarian na. At ito kayang si Browner, kailan kaya siya magkakaroon ng yagballs? Kailan kaya, no? Kailan kaya niya patutunayan na hindi siya nagtapos sa pag-aaral at pinahirapan ng katawan niya para maging kung ano man siya ngayon, which is, ano ba siya ngayon? AFP, right? Armed Forces of the Philippines. So, ibig sabihin mataas ang kanyang ranggo. So, kailan niya kaya marirealize na hindi siya nagpagod at naabot ang mga dapat niyang naabot para lang maging tagahakot ng basura? Which is, nagiging basurero na ang mga men in uniform dahil sa mga kurakot na taong ito. Kailan kaya siya magigising at kailan niya kaya ipaglalaban ang uniforme niya at ang sambayanang Pilipino? Abangan natin yan, okay? At ito ang masaklap na mangyayari sa mga susunod na araw dahil ilalagay na nila si Boying Rimulya as ombudsman. Dahil yan ang susunod nilang gagawin para lahat ng kaso na lumabas ngayon ay maibasura. Kasi kalyado nila ang ombudsman na si Rimulya. Okay? So abangan natin yan. At kapag nangyari yan, babalik ako sa inyo and sasabihin ko, I told you so. Kasi ang mga demonyo ay mga demonyo talaga forever and ever yan. Lahat gagawin para makuha nila ang kanilang mga kalokohan at mapagtakpan ang kanilang mga kasamaan. Yan yon. So abangan natin. I'm pretty sure yan ang mangyayari sa mga susunod na araw. Let's see kung mapipigilan yan ng langit. Malay nyo naman, baka biglang maatake o kaya mangisay yan sa daan, makalimutang huminga. So, hindi natin alam. Okay? So, abangan natin yan. And again, thank you so much for listening to me. And kahapon, I'm so sorry. I was mad. And I was super mad. And I am really mad. Kaya, naboljak ko ng bonggang-bongga si Lacson. Okay? Bye-bye. Thank you guys. Please like, subscribe, comment, and share. Ruby, RJYC Vlog. Bye-bye.